natin, grabe po itong expose ni Toby Chanco, no? Nilabas na po ni Toby Chanco yung garapalang control sa budget nito ni Speaker, no? Sabi na ako kasi mahirapan, no? Yung kung mag-expose po kay Speaker ay tagalabas po, meaning yung mga maka-Duterte. Mahirapan talaga kasi walang insider Pero ito po, ang nag-expose na po sa kanya, mismong mga dati niyang kasamahan sa majority, super majority, alam po yung pasikot-sikot ng naganap sa budget. Lalo, kaya pala gano'n na lang yung takot ng mga congressman. Kaya pala maski po yung mga marami pong mga congressman na nagsasabi na kaya sila pumirma, di po ba? Merong mga nag-expose na congressman, wag na po natin banggitin, na pagpasensyahan sila ng mga constituents, napilitan sila na pumirma doon po sa impeachment complaint kay BP Sara dahil na rin sa kontrolado talaga ni Martin Romualdez. Yung tinatawag nga ni Toby Chanco na pork barrel. Grabe po to, no? Anon po to? Revelasyon po talaga to na marami tayong na-inexpose to. Akala natin, alam na natin lahat yung nagaganap. Ngayon pong araw na to, in-expose po ni Toby Chanco. O ngayong bang araw o nung kahapon pa yan sa SONA. Pero ngayon ko lang nakita lahat ng mga sinasabi niya, no? Grabe po pala. Ngayon, expose na expose. Tama po, no? Yung mga sinasabi ni BP Sara na kontrolado talaga ni Martin tsaka ni Saldico, no? Ayon dito kay Toby Chanco. Ito po yung expose ni Toby Chanco. Grabe po, no? Hindi ko po akalain. Yun yung sinasabi ko sa inyo, no? Pag sa Duterte po, mahirapan yung mga Duterte na mag-expose, di ba? Expose tong mga katiwalian sa kamera. Kasi hindi sila insider Samantalang si Toby Chanco po, part po ng majority. Actually, malapit po siya sa presidente. Kaya nga nagtataka tayo no? Nagtataka tayo, ano tong laro na to ni Chanco laban kay Speaker. Kasi malapit siya Lagi pag may bagyo, ang kasama po ni President Marcos na nag-inspeksyon, si Toby Chanco. Opo, Blue Ribbon Committee po, congratulations kay Senator Marcoleta at happy birthday pala. Ayan. Willing po kami tumanggap ng hopya. Willing po kami tumanggap ng hopya. Ayun, si Kong Tabi at saka si Haider yan. Yan, sa Lunes po yan, sa Supreme Court. Kaya meron pa pong mga press conference. Meron pa yatang mini rally sa Liwasan. Ayan, di ko lang alam kung ano mauna, yung sa pagsasampa. Pero 9 AM, dyan po sa Supreme Court. Magkita-kita tayo dyan. Namimiss ko na Ang asawa ni Chanco, pinsang buo ni BBM? Talaga? Ang asawa ni Chanco, pinsang buo ni BBM? O ni ni First Lady? Okay. Eto po, nagugulat tayo, no? Kasi parehong malapit Yung isa kamag-anak incorporated. Tapos yung isa po, si Toby Chanco, yung nag-expose po ng mga maanumalyang gawain. Grabe, no? Grabe ginawa ninyo kay BP Sara, lahat kayo. Samantalang ito si Speaker, yung kay Toby Chanco, ang may control talaga ng budget. As pork barrel. Pork barrel. Kayo naman, BBM kagad, porket nakapula. Yung uniform, uniform nga, di ba? May uniform nga yung SMNI na pula Ibig sabihin, BBM din. Huwag niyo pong kulayan ng
Okay. Anak ng kapatid ni Imelda si Chita Yap, ay asawa ni Chanco. Kaya pala. Kaya pala matapang din si Toby. Kamag-anak incorporated din pala. Kaya alam niyo po, grabe po, no? Ang alam lang natin, di normal kan sabi natin, di ba? Sa budget, sa pagbabudget, normal po, tapos biglang sa BICAM. Akala natin sa BICAM lang. Pero ang sinasabi ni Toby Chanco ngayon, mayroon pang tinatawag na small committee. No? Pag naka-second reading po kasi, first reading, di ba? Pinapaliwanag niya talagang insider first reading. Ito po, yung first reading, magkakaroon ng amendment sa budget Pagkatapos magse-second reading, dapat pag nag-second reading, yun na yun. Yun na po yung papunta ng third reading. Hindi pa po. Ipapasa pa pala yan, no? Asawa ni Tambi, asawa ni Chanco, kapatid ni Tambi. First kasi nila BBM ang Okay na po. Huwag nyo na po kong guluhin. Mag-asawa, ang magkamag-anak, yung asawa ni Tambi tsaka si Chanco, o yung asawa ni Chanco. O sige, basta magkakamag-anak sila. Okay na tayo ron. Dito na po tayo sa in-expose. Ano lang natin ng konti kasi nabigla talaga ako Ang buong akala ko, ang anomalya, nangyayari sa BICAM. No? Nadamay pa si Mel Chanco Naging magkapatid na si Tambi tsaka si Tabi. Okay. Ang akala ko sa BICAM lang, meron pa pala na small committee na tinatawag. Ibig sabihin, tapos na nila yan i-deliberate mula sa committee, na-deliberate na. Yan po yung sa committee level, yung ano po yan, yung may guest po sila. Yung ano ba, yung etong mga, kunwari si BP Sara, inimbitan bilang vice president, di ba? Tapos tatanungin siya, ganun-ganun. Yan po yung sa committee level. Tapos, first reading, second reading, yung mga committee, magkakaroon na sila na amendments. Yan po yung mga lantad. Pagkatapos po ng second reading, dapat, kung ano na po yung napagkasunduan, yan na po yung third reading. Hindi po Meron pa po pala na small committee na sinasabi to. Sila naman yung nagbabago pa. Sabi ni Chanco, wala pong karapatan yung special committee na yan. Yan yung gusto niyang ipatanggal. So bukod pa, bago pa makarating sa BICAM, may special committee pa na nag-aayos ng lahat. O kaya nabibigla tayo, di ba? Inapprove na nila yung budget ni BP Sara. Pagdating sa small committee, doon po kinakatay. Sabi ni Chanco, illegal po yan. Di ba? Hindi naman kasama talaga yan Tsaka yung sa BICAM dapat, kung meron lang talaga. So, babuyan po to. Ang problema, eto na. Naipasa na po. Bakit po nagiging pork barrel? Kasi pasado na yung budget. Ito ang expose ni Chanco At tinahamon niya yung mga tatanggi rito na congressman. May ebidensya siya. Kita nyo na. Ito yung maniniwala ka sa expose. Ang sabi ni Chanco, tapos na yung budget, paano may control si Martin pa rin? Lahat po ng congressman, dudulog pa rin kay Martin para magkaroon ng pondo. Hindi po, iba pa po to. Nagganap po yung insertion, tama yun sa small. Diba? Paliwanag ko lang, dalawa daw po ang pagpapasok na insertion. Doon sa tinatawag na small committee. Yan, may insertion na dyan. Nagpapasok na po ng mga sila-sila na lang. Wala na po yung mga ibang congressman. Maliit na committee na lang yan. Yung may control. Pagkatapos po,
congressman, senador, pagsasamahin BICA, mas makonti yun. Konting senador, konting congressman, dyan na po papasok yung mga insertion. Mamaya po mga tanong, kahit na anong tanong po, mamaya. Pagkatapos po niyan, mapapasa na. Inaprubahan na ng Pangulo. Kahit po aprobado na ng Pangulo, dapat po yan nasa mga ahensya na. Kunwari, kung yan po ay pagawain, public works, nasa DPWH na yan. Kung yan naman po may kinalaman sa education, nasa DepEd na yan. Pero ang nangyayari po, no? Manghihingi pa rin ng mga congressman, kontrolado pa rin pala ni Martin yung budget. Kung manghingi kayo ng budget para doon sa lugar nyo, true, Martin pa rin. Kaya meron po na tinatawag sila dyan na lahat talaga ng congressman manghingi pa rin ng pondo. Kontrolado pa ni Martin, lalo na po itong mga MAIX, AIX, Tupad. Yan pong mga yan. Direkta raw kay Martin sila humihingi. Ayon po kay Tiangco yan, hindi po sa atin yan. Grabe po pala. Sabi nga, hindi dapat hinihingi sa Office of Speaker ng House of Representatives ang alokasyon para sa ilang proyekto ng pamahalaan. Maliwanag daw to na pork barrel. At ito po ay pinagbawal na ng Supreme Court. Kung pinagbawal po yan ng Supreme Court, labag po sa batas ang ginagawa nila. Hindi po natin kinambahan yan. Yan po ay sabi mismo ni Toby Tiangco, when you have to beg from the office of the Speaker, it blatantly becomes a Speaker's pork barrel. Kaya may pinakamalaking pork barrel po yung Speaker. Given their power to approve, disapprove, or dictate the amount to be given. Kaya pala, yung katwiran po ng mga congressman, lalo na po sa Mindanao, Visayas, na sinasabi nila, pinapaliwanag nila sa tao Bakit sila napapirma? Kasi wala pong budget akong makukuha. Totoo pala yun. Ngayong in-expose na yan ni Toby Tiangco, at ganun din po yung gusto ng presidente, nagkakatugma sila. Ito naman, may nagtanong na reporter, may kinalaman po ba yan sa flood control? Hindi lang flood control. Ang kontrolado nga, lahat ng budget Grabe, sabi ko, napaka-powerful naman pala talaga ni Martin. Kaya pala parang kung ituring siya ng mga congressman, gano'n na lang. No? Lahat ng sabihin, lahat, yun pala yan, power, literal na power of the purse, kontrolado niya talaga yung pagbabudget. Kaya napatunayan po, tama po si BP Sara. Meron pala talaga silang pinupuntahan na kinukuhanan doon sila nakikiusap. Doon sila minimik. Chamber na tinatawag. May chamber para doon manghingi yung mga congressman. Ginawa pala talaga nilang Tapos ang lalakas ng loob ng mga congressman natin na imbestigahan yung confidential fund lang na 125 billion po pinag-uusapan na. Grabe, sabi ko. Ngayon, dito natin matetes, no? Matetes po natin. Ayan po, malapit po sa inyo yan, Mr. President. Ombudsman. Kasi wala kaming power Hindi kaya yun yung pangkaraniwang tao. Yung ganyang kalalaki. Ngayon may nag-expose na po sa inyo. Ano ang hamon? Ano ang hamon ni Toby Tiangco sa mga congressman na tatanggi sa sinasabi ko? Yan yung sinasabi ni Lacson na pork barrel Illegal po yan. Sabi na Supreme Court. Tapos na yung budget
Hindi, Floren, before BICAM. So, 2 beses nagkakaroon ng insertion. Before, sa ano lang to sa committee lang po, dun sa Senate, sa Congress, sa HOR pa lang. Sa HOR pa lang, tapos na silang pag-usapan ng lahat. Sa plenary, tapos na. Meron pang small committee pagdadaanan. Pag napagdaanan na po small committee, pagdating po sa Senate, BICAM po, BICAM naman. So, 2 beses nagaganap yung mga pagbabago. Nalabas na yung mga congressman. Labas na yung mga deliberasyon. At ito po ay walang minutes. Yun yung problema rito. Hindi mo mache-check kung sino yung nag-insert ng kanino, magkano. Walang minutes. Makikita mo na lang, eto na yung resulta. Naganap po yan sa budget ng BP Sara. No? Originally, ang laki ng budget ni BP Sara, inaprobahan ng lahat. Mas malala po ito kaysa sa BICAM lang. At tapos na yung BICAM, napirmahan na ng Pangulo. Kontrolado pa rin daw ni Martin ayon dito. Lumalapit pa rin sila. May chamber doon. O ito po ang hamon ni Toby Chanco. Sa mga congressman na magsasabi na hindi totoo ang kanyang sinasabi. Magpakitaan daw kayo ng text messages dahil nasa text po pala yan. Siguro sabihin, Kong, okay na po. Punta na po kayo sa chamber o kung ano man ang tawag nila ron sa lugar. Okay na po, pipirma na po kayo, okay na po yan. Antindi po, nakakagulat. Ako nagulat eh. Hindi ko po ina-expect, kaya pala ganun ka-powerful. No? Eto po, portal pala, hindi chamber, no? Portal. Portal ba? Portal.